people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Happy Wednesday po sa inyo lahat. Napakabilis ng araw, no? Parang kailan lang, Diyos ko, nasa simula tayo ng July, ngayon ay nasa atres na. At bukas, syempre excited tayo dahil magaganap na ang Coronation Night ng Mr. Supranational. So, sino ba ang nakikita ninyo na hataw ng bonggang-bongga at sino nga ba ang delikado para sa corona? So, yan. So, syempre, bago tayo magsimula, gusto ko muna mag-shoutout sa lahat ng mga tumututok dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. At saka syempre sa mga bago nating subscribers dyan. Talaga namang masasabi ko, maraming salamat. Dahil na-appreciate ko ang suporta na ginagawa ninyo dito syempre sa aking channel. Kay Christine Ann Perez. And then of course kay John Herbie na lagi din tumututok dito. Maraming salamat. Syempre marami akong hinandang chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, Binibining Pilipinas, kasado na para sa mga host nito sa darating na kanilang Coronation Night 60th anniversary. Yes! Talaga naman masasabi ko, bongga talaga ang magiging Binibining Pilipinas Coronation Night sa 60th anniversary. Bukod doon sa naglalakihan ng mga papremyo, ay talaga naman yung mga host nila, my gosh, nakakaloka. Andiyan syempre si MJ Lastimosa, na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, si Maring MJ ay talagang kabog na kabog talaga ang beauty niyan. And then, of course, Kylie Versosa, di ba? Miss International 2016 na talaga namang masasabi ko, Diyos ko, kakabog kaya ang ganda niya. Siyempre, andyan din si Nicole Cordobes na ayaw din magpakabog. First runner-up sa Miss Grand. And then, andyan din siyempre si Rufa Gutierrez, naging second runner-up sa Miss World. At saka siyempre, Catriona Gray. O, diba? So, 5 ang host ng Binibining Pilipinas at lahat to puro beauty queen. Kung iisipin mo, nandiyan ang Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas World, Binibining Pilipinas Grand International, at saka syempre Miss Universe at Binibining Pilipinas Universe. O, diba? Ang bongga. Tapos hindi lang yun, syempre magiging guest din natin ang Miss International, ang reigning Miss International, pupunta din sa bansa natin. Kaya ang Binibining Pilipinas, maraming beauty queen, 3, diba? Nandiyan si Catriona, nandiyan, oh my gosh, sama-sama sila. Kaya, abangan na natin kung ano ang pasabog ng 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. Ang tanong, invited kaya si Madam Shamsi? Invited siya with Janine Togonon, Venus Ra, and then of course Shamsi Subso. Kasi naging part naman sila ng Binibining Pilipinas, di ba? So yan yung abangan natin. At tignan natin kung si Atisa Manalo ay dadalo ba sa Binibining Pilipinas. Kasi nasabi ng ganon, once you are Binibining, you're always a Binibini. And then, Atisa Manalo, she is a queen from Binibining Pilipinas International at first runner-up sa Miss International. Abangan natin kung kasali sila sa Binibining Pilipinas. Di ba? And then, of course, eto na. So, Beauty with the Purpose, Top 10, Fast Track, winner, automatic daw ang makukuha dito ay pasok sa finals kung sino ang magna number 1. So, ang top 10 na inirelease nila ay si Miss Cavite, Pangasinan, Batangas, Kapitolyo, Pasig, Malaybay, Bukidnon, Zamboanga del Sur, Quezon Province, Quezon City, Tarlac,
at saka syempre Bicol region. Kung mapapansin mo, wala dito si Baguio, si Chris ng Gravides. Mama Sam, tingin mo, delikado nga ba ang lagay ni Chris ng Gravides dito sa Miss World Philippines? So oo nga no, so si Jasmine Omay nandito, si Rihanna Agata nandito, si Patricia Bianca Tapia, oo nga, si Chris ng Gravides. So ano ba, Miss World? Hindi nyo ba type si Chris ng Gravides? So ako para sa akin, hindi naman porkit na wala siya dyan sa Beauty with the Purpose ay hindi ibig sabihin nun ay ayaw sa kanya or hindi na siya mananalo. May chance pa rin manalo, syempre, si Chris ng Gravides kasi dalawa naman yung corona dito, 3. So, pwede sa kanya mapunta ang Reyna Hispano-Americana. Reyna Hispano-Americana, wala namang Beauty with the Purpose yun. So, kung hindi man niya makuha ang Miss World Philippines, ay pwede naman niya makuha ang Reyna Hispano-Americana. Saka hindi pa naman tapos yung laban. Naniniwala ako na si Chris ng Gravides ay hindi may isnam ang beauty na meron siya dahil alam naman natin na talagang di kalibre naman ang isang Chris ng Gravides at kung paano to umatake sa entablado, di ba? So, ako para sa akin, Chris ng Gravides, lalaban at lalaban yan. Doon naman sa nagsasabi, sana hindi na lang daw umalis sa Miss Trump, sigurado pa siya doon. Ako para sa akin, may mga desisyon kasi yung mga tao na may dahilan kung bakit nila ginagawa to at bakit sila nagdesisyon. At respetohin natin ang desisyon ni Chris ng Gravides na sumali dito sa Miss World Philippines. Ngayon, kung ano man yung maging resulta niyan at kung hindi man siya manalo dyan, may ibang pageant pa naman. Pwede naman siya pumunta sa Binibining Pilipinas or pwede naman siya bumalik sa Miss Universe Philippines. But ako personally, naniniwala ako na makakasungkit pa rin ng corona si Chris ng Gravides. I think, sabi ko nga sa inyo noon, kung hindi yan Miss World, pwede yan maging Reyna Hispano-Americana 2024. At may excite ako para kay Chris ng Gravides. Tuloy-tuloy lang yung suporta natin sa kanya at huwag tayong bibitaw. Diba? Magtiwala tayo sa galing na meron si Chris ng Gravides. So, yon. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Miss India sa supranational, Mama Sam, tingin mo siya kaya ang susungkit ng corona ngayong taon na to? To be honest, maraming naglalaban-laban. Isa si India sa malakas ngayon dito sa competition ng Miss Supranational. Pero kasi hindi lang naman si India ang tinitingnan natin dyan. Marami sa Europe nga, meron din, di ba? Diyan si Peru, Czech Republic. And then, pagdating naman sa South Africa, diyan si South Africa. Sa Asia, talagang madami. Si Thailand, si Philippines, na isa din sa mga tinitingnan natin ng malalakas. Dito na lang sa Asia, Diyos ko, talagang lahat sila nagsama-sama para sa corona, di ba? Si Myanmar, malakas din. Kaya ang hirap i-predict talaga ng Miss Supranational ngayong taon na to. But naniniwala ako na kung sino ang the best of the best, ayun yung makokoronahan. Kung si India ba to, si Thailand ba to, si Philippines ba to, yan yung abangan natin sa kanilang coronation night. But ako naniniwala ako na delikado din naman ang ibang kandidata na front runner na talagang masasabi ko, hindi porket front runner sila ay sila na mananalo. Kasi pwede din talaga mapunta to sa dark horse candidates, di ba? Kaya ayun yung aabangan natin kung paano sila uusag at lalaban dito sa competition. So, yon. So, I'm so excited dahil talagang matindi ang labanan ng Mr. at Miss Supranational at syempre, supportahan natin ang sariling atin. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, back-to-back sa runners-up. Nakikita mo bang papalo si Alitea after mong makita ang performance niya sa Miss Supranational? To be honest, syempre, nandoon tayo na medyo natatakot tayo kasi baka mamaya hindi nga siya umabot doon sa top 5 or baka mamaya hindi siya makapasok sa semifinals. Sa sobrang dami ng magaling, hindi tayo sigurado doon sa performance na ipinakita niya dito sa Supranational. Ang makakapagsabi lang noon, syempre yung hurado. Kasi sila yung nakakaalam kung ano at sino nga ba ang nakikita nilang the best of the best. So ako para sa akin, yung performance na inilatag niya, para sa atin, syempre nandoon na alanganin tayo. But yung magdidesisyon kasi para mailagay siya dito sa semifinalist, syempre yung hurado. I hope na sana mapag-aralan din ng team, syempre ni Alitea, yung ginawa nila performance, and then kung piling nila na best yon,
ayun na yon. So, ilaban lang nila, di ba? So, ako naniniwala ako na kaya naman ni Miss Philippines na makatungtong sa top 5 at kaya niyang mapantayan o malagpasan yung performance na ibinigay ni Pauline Amelex nung nakaraang taon. But nandoon ako sa punto na kailangan niya talagang paghandaan to ng bonggang-bongga kasi hindi nga tayo sigurado, di ba? So, sana lang talaga level up. But, malalaman natin sa Coronation Night. Iba kasi yung galing ni Pauline nung nakaraang taon eh. So, kumbaga parang si Pauline nandoon palaban. Tapos nandoon ang galing din. Tapos yung suporta ng tao. Kaya mahirap ikumpara itong si Alitea kay Pauline. Kasi iba si Pauline. Tapos ito naman si Alitea, pinoprove niya yung sarili niya sa atin. And then sa paraan na alam niya sa ability na kaya niyang ipakita, ayun yung ginagawa niya. But nandoon tayo na sige lang, laban lang. At magtiwala tayo kay Althea, di ba? Kasi alam ko naman na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kay Mr. Supranational naman malinaw na nakikita natin na talagang palaban ang kandidato natin dito sa Mr. Supranational. So, kaya niyang maka-top 5. So, hindi lang top 5, baka manalo pa tayo, di ba? So, ako, tiwala lang. So, yes, nandoon na delikado yung mga kandidato natin at kandidata natin dito sa supranational. Pero, magtiwala tayo sa performance na ibibigay nila sa final. So, laban lang Philippines, kaya natin to. Medyo kakabahan ka, but nandoon na I think kung magtitiwala tayo sa kanila, masusurpresa na lang tayo ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. So, I'm so excited. At sige lang, ipagpatuloy lang nila yung mga ginagawa nilang laban dito at magtiwala lang tayo sa performance na ipapakita nila. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe Philippines, siya na kaya ang susunod na Black Beauty na mananalo dito sa Miss Universe after manalo nila Lela noong 2011 at ni Susubini Tonsi ng South Africa noong 2019. Tingin mo, Mama Sam, Philippines na kaya ang susunod na Black Beauty? Ay nako, mahirap yan. Alam naman natin na hindi naman basta-basta talaga ang Miss Universe. So, kailangan maghanda at kailangan ipakita ni Chelsea Manalo na talagang kakayanin niya pataubin ang mga makakalaban niya. Pero sa ngayon, malalakas ang mga Latinas, malalakas ang mga pambato ng Latin America. Diyos ko, andyan si Peru, andyan si Dominican Republic, Puerto Rico, Venezuela, na masasabi ko na, nako talagang, doon pa lang kailangan niyang paghandaan yung mga powers ng mga yon. But syempre, tulad din ng sinabi ko kay Alitea, magtiwala lang tayo at hindi naman natin alam kung ano ang ipapakita ni Chelsea Manalo pagdating sa Miss Universe. Basta laban lang, di ba? So, yon. So, kung siya ang susunod na Black Beauty, di syempre, happy tayong lahat. But, abangan natin yan. And then, para sa sumunod na chika, Miss Universe Puerto Rico, Mama Sam, nakikita mo ba na malakas sa laban ng Miss Universe? To be honest, ang Puerto Rico lagi ang pumapasok sa semifinals, no? So, ako para sa akin, delikado, charot. Baka siya ang magbigay ng El Tocuyo moment dito sa Puerto Rico. Pero nandoon ako na depende yan sa paghahanda na gagawin ni Miss Puerto Rico. So basta ako 50-50 ako sa kanya. Kasi una, overage, tapos pangalawa, may 3 anak. So, hindi ko lang alam kung mararating niya yung narating ng Puerto Rico nung nakaraang taon na umabot talaga hanggang sa dulo ng kompetisyon. Diba? Nag-top 5 sila. But wish all the best kasi alam naman natin na malalakas din talaga ang mga ipinapadala ng Puerto Rico. So, good luck! And then, para sa huli natin, chika, syempre, Atisa Manalo, pumapantay ang level ng beauty sa mga beauty queen. Katulad na lang halimbawa ni Miss World at saka ni Miss Earth. So, Philippines na kaya ang susunod ng magandang reyna. Ako para sa akin, si Atisa Manalo, syempre abangers tayo para sa laban niya ng Miss Cosmo International na ngayon ay naghahanda na si Atisa Manalo ng bonggang-bongga. Kung beauty ang pag-uusapan, yes, I totally agree na si Atisa Manalo ang isa sa mga pinakamagandang queen ng Pilipinas. At yung mukha talaga ni Atisa Manalo, sabi ko nga kung dinala niyo ito sa Miss Universe, hindi ito tatanggihan talaga ng organization ng Miss Universe sa beauty na meron siya. Pero syempre,
nandito tayo sa Cosmo at sa Miss Cosmo, abangan natin kung ano ang ipapakita ni Atisa Manalo. So, ngayon pa lang na-excite na ako, katulad ng pagiging excitement mo. At nakikita ko naman na talagang kakabog talaga ang Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. So, lalo na ngayon nandoon siya sa momento na no, susungkitin ko ang corona. Kaya yun yung abangan natin kay Atisa Manalo Panalo. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo syempre dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you guys.